ating pagbibigay galang sa Arsobispo nitong Archdiocese ng Uzams, Most Reverend Archbishop Martin Sarmiento Humuad, at sa ating butihin na kuraparoko nitong Holy Child Parish, Clarion, Misamis Occidental, Reverend Father Alfredo Malalis. Welcome, at ito po ang krusada sa pagtuong Katoliko, na kung sa Tagalog ay krusada ng pananampalatayang Katoliko. Sa ngalan sa Catholic Crusade Ministry, one of the evangelistic arms and apologetics ministry ng Oasis of Love Charismatic Community, sa ating head crusader, Tatay Paul San Pablo Alima, na siyang main sponsor nitong ating programa, sa ating head servant ng Oasis of Love Cebu, Tatay Dudong Linchua, at sa kabuuan ng pamilya natin sa CCM at sa Oasis of Love. Gaya ng inyong naririnig, mga kapatid, ang programa natin ito ngayon ay tagalize na. Dahil masyadong stressful at masyadong nakakapagod, nakakapuyat ang paglapat ng mga subtitles. Dahil nakasanayan natin itong programa natin ay Cebuano. Pagkatapos nating i-tape itong ating video ay lalapatan pa natin ng subtitles na Tagalog para mas malesser po ang ating oras sa paglikha nitong ating programa. Sa bawat episodes ay tatagalogin na natin ang ating programa, mga kapatid. Mga kapatid, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa relihiyon. Kung kayo ngayon ay tatanungin ko, ano ba sa pagkakaalam nyo ang ibig sabihin ng salitang relihiyon? Ano nga ba talaga ito? Ang relihiyon nga ba ay importante sa bawat isa sa atin? Ngayon, iyan ang ating tatalakayin. Marami sa ating mga kaibayong pananampalataya, o sabihin na rin nating mga sektang, mga tatag lamang ng tao ang nagsasabi at nagtuturo na ang relihiyon daw ay hindi na importante. Bagkus, relasyon na lamang sa Diyos. At sa kasamang palad, mga kapatid, marami sa ating mga inosenteng mga kapatid na naniniwala sa ganyang turo na ika nga, hindi na kailangan ng relihiyon at relasyon na lamang sa Diyos. Mga kapatid, masarap pakinggan dahil sino ba sa atin ang ayaw na mayroong relasyon ang bawat isa sa Diyos? Pero mga kapatid, kung ang tinuturo ng mga pastor, ng mga sekta, ng mga tatag lamang ng tao na kinakailangan ng tao ang relasyon sa Diyos, kung tinuturo nila iyan ay tiyak tama naman yan. Pero kung itinuturo nila na ang tao ay hindi na nila kailangan ng relihiyon, hindi na natin kailangan ng relihiyon, mga kapatid, iyan ang mali. Dahil mga kapatid, ang relasyon naman talaga ng Diyos at ng tao ay ang relihiyon. Kung naalala natin, the time when God and Abraham himself ay nagkaroon sila ng kasunduan, doon nag-appear ang relihiyon na Judaismo or ang Judaism or ang Judaismo. Ang relasyon ng Diyos at ng tao sa Diyos ay tinatawag na relihiyon. Mga kapatid, ang relihiyon ay galing sa salitang Latin na re, meaning niyan is again, at ligare, meaning niyan is to bind or to unite.
So, ang ibig sabihin lang pala ng religare is ang pagbuklurin or ang pag-unite. Diyan galing ang salitang religion o relihiyon. Sabi naman ng isang sikat na psychologist na si Dr. Timothy Leary, ito ang kanyang salaysay patungkol sa relihiyon. The word religion beautifully defines itself, of course. It translates to bind from the Latin. Re means back and ligare means to tie up. All religions are straight jackets for the straight. Mga kapatid, dahil nasambit natin kanina ang Judaismo or Judaism, gaano nga ba talaga ka totoo na ang Judaismo or Judaism ay relihiyon? Mababasa natin iyan sa sulat ni San Pablo para sa mga taga-Galacia, Kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 14. Kadito ang ating mababasa. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang masugid na kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kong inuusing ang Iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Sa relihiyong iyon, ako'y naging masugid ng higit sa maraming Hudyong kasing edad ko dahil ako'y panatiko sa kagalingan ng aming mga ninuno. Mga kapatid, malinaw na nabasa natin na dati, noong sa panahon na si San Pablo ay, ang pangalan naman niya noon ay Saulo, sa panahon kung saan doon pa siya sa relihiyon ng mga Hudyo. O yun nga, ang tinatawag nating Judaism. Mga kapatid, nabasa din natin na siya dati ay masigasig or panatiko na mang-uusig sa Iglesia ng Diyos. Pero mga kapatid, take note ha na kung meron man tayong mababasang Iglesia ng Diyos doon sa Biblia na ating binabasa, huwag natin sanang kalimutan na di porket nababasa natin na Iglesia ng Diyos ang nandun sa Biblia, maniniwala na agad tayo na yun ay ang Iglesia ng Diyos na tatag ng tower. Kung mababasa natin na may karatula sa isang certain na church na Church of God or Iglesia ng Diyos, maniniwala na agad tayo na yun nga mismo ang Iglesia ng Diyos na binabanggit sa Biblia. Sapagkat mga kapatid, pwede naman nating pangalanan ang iglesyang sino man o anuman natatag ng tao doon sa mabasa sa banal na kasulatan na siyang nandun sa Biblia. Pwede naman nating pangalanan ang kahit na anuman. Kunwari, kung magtatayo tayo ng iglesia, pwede naman nating pangalanan iyon na nakabase sa Biblia at sasabihin, tingnan mo, yung iglesia ko ay nababasa sa Biblia. Hindi yan, mga kapatid, ang nagpapatibay na ang iglesia, kahit natatag ng tao, porket mababasa sa Biblia, ay siyang totoo na. Dahil mga kapatid, kung totoo man ang kanilang argumento, bakit napakarami namang Iglesia ng Diyos or Church of God sa kahit na saang dako man nitong mundo, no, di ba? Kung sila man ang tinutukoy diyan na nakasulat sa Biblia, bakit napakarami naman nila? Mga kapatid, gaya ng ating binasa kanina na ang Iglesia ng Diyos ay dati inuusig naman talaga ni San Pablo na noon ay Saulo, kung saan siya ay dating kaanib pa sa relihiyon ng mga Hudyo. Mga kapatid, ang nabanggit ba na Iglesia ng Diyos dati ay relihiyon din?
Mga kapatid, mababasa natin sa unang sulat ni San Pablo para kay Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang sa 16. Ito ang ating mababasa. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Hindi may kakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating reliyon. Gaya ng nalaman natin mga kapatid, ngayon lamang na ang relihiyon naman pala ay ang pagkikipagdugtong ng tao sa Diyos. Or shall I say, ang relihiyon ay relasyon natin sa Diyos. Mga kapatid, alam ko na ang mga pastor protestante o ang mga pastor na mga sektang tatag lamang ng tao ay tutol sa turo na yan or tutol sa katotohanan na yan. Dahil ang doktrina nila o ang turo nila ay hindi na kailangan ng reliyon, relasyon na lamang sa Diyos. Pero nalaman natin na ang reliyon mismo ay ang relasyon naman pala talaga ng tao sa Diyos. Mga kapatid, kahit sila mismo natutol sa turo na reliyon, ay for sure, hindi naman natin or hindi naman nila mapapakita sa atin or hindi naman natin mababasa sa kahit saang talata sa Biblia na nagpapakita or mababasa natin na hindi na kailangan ng relihiyon at relasyon na lamang sa Diyos. Mga kapatid, kung mayroon mang isang pastor dyan, pastor protestante o sa kahit anuman na sektang tatag ng tao na makakapakita sa akin ng talata na nagsasabing hindi na kailangan ng relihiyon at relasyon na lamang sa Diyos, ay aanib ako sa kanyang sekta. Mga kapatid, gagamit ang mga pastor protestante ng kanilang mga back-up, kumbaga, na mga talata kung saan para sa kanila sumusuporta daw iyon sa kanilang argumento na hindi na kailangan ng relihiyon, relasyon na lamang sa Diyos. Kagaya ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, na ganito ang ating mababasa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that all who believe in Him may not perish, but may have eternal life. Una mga kapatid, gaya ng ating nabasa, wala naman tayong nabasa doon na you don't need or human doesn't need religion, but relationship with God. Kasi naman mga kapatid, ang relihiyon naman talaga, ang relasyon ng tao sa Diyos. Mga kapatid, kung i-contextualize natin ang naturang talata, si San Juan nung isinulat niya ang kanyang ebanghelyo, wala pa namang ibang Christian denominations maliban sa mismong iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo sa panahon na iyon. Dahil mga kapatid, lumitaw lamang ang Protestantismo sa panahon nung mayroong isang Augustinian monk na si Martin Luther. Kung kaya mga kapatid, sa panahon na nung isinulat yan ni San Juan Evangelista na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Kung ikaw kapatid, sa panahon mismo kung kailan isinulat iyan ni San Juan Evangelista, kung ikaw ay naniniwala sa Panginoong Hesukristo, ay hindi ka naman siguro aanib sa ibang
protestanteng reliyon maliban na lamang sa mismong simbahan na tatag ng Panginoong Hesukristo. Dahil nga naniniwala ka sa Kanya. Mga kapatid, napaka-ironic naman kasi kung talagang totoo ang turo nila na relasyon lamang sa Diyos at hindi na kailangan ng reliyon, bakit pa sila naggugrupo-grupo? Bakit pa sila kailangan na magkaroon ng gathering or sinasabi nila yung church service? No? Kung relasyon na lamang, bakit hindi na lang sila magkanya-kanya ng pagdakasal or pakikipagdugtong or pakikipagrelasyon sa Diyos? Kung totoo man ang turo nila na relasyon na lamang sa Diyos, hindi na kailangan ng reliyon, which is very wrong, kasi nga ang reliyon ay relasyon sa Diyos. Pero kung kunwari i-accept natin ang kanilang argumento, bakit pa nila kailangang mag-gather, no? Maggrupo-grupo? Okay lang naman na makikipagrelasyon ka sa Diyos nang ikaw lang mag-isa, hindi ba? Pero mga kapatid, napakalaging butas naman kung igigiit nila na relasyon na lamang sa Diyos at hindi na kailangan ng relihiyon. Kasi nga, gaya ng mababasa natin sa sulat ni Santiago, Kapitulo 2, versikulo 20. Ito ang ating mababasa. How foolish! Can't you see that faith without good deeds is useless? Mga kapatid, gumamit pa nga tayo ng Living Bible. At ang Living Bible ay isang protestanteng translation ng Biblia. Mga kapatid, kung maniniwala ka lang sa Diyos, ay okay na at walang actions gaya ng sabi ni Santiago, ay patay iyon. Mga kapatid, napaka-ironic din naman kasi dahil tinuturo nila na maniniwala ka lang sa Diyos ay okay na ang lahat. Pero kung maniniwala ka lang sa Diyos, wala kang pinagkaiba sa mga demonyo. Dahil naniniwala ang demonyo sa Diyos. Kung babasahin naman natin ang sulat pa rin ni Santiago, Kapitulo 2, versikulo 19. Ito ang ating mababasa. You say you have faith, for you believe that there is one God. Good for you. Even the demons believe this, and they tremble in terror. Mga kapatid, bakit natin ito dinidiscuss ngayon? Dahil ang mga protestanteng reliyon, iginigiit nila na hindi na natin kailangan, tayong mga tao, hindi na natin kailangan ng mga how do you call that one? Particular nga church na ating kalalagyan. Gusto kasi nilang palawasin na sa kahit na anong churches, pwede kang pumasok, lalo-lalo na sa churches nila. Kasi nga, samot-sari naman talagang sekta, no? Na hinalaw lamang or ipinangalan lamang sa mababasa natin sa Biblia at ipinarehistro sa Securities and Exchange Commission. Basta maniniwala lang daw sa Diyos, okay na, solve na ang problema. Mga kapatid, gaano nga ba talaga kaimportante na ikaw ay mabibilong or mapupunta or miyembro sa simbahan na tatag talaga ng ating Panginoong Hesus? Mga kapatid, ano nga ba talaga ang simbahan or church? Yun ba yung mga buildings, napakagagara na mga buildings? Ano ba ang mababasa natin sa Biblia patungkol dyan?
Mga kapatid, gagamit pa rin tayo ng Protestanteng translation ng Biblia. Sa sulat ni San Pablo para sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 18, at ito ang ating mababasa. He is the head of the body, made up of his people, that is, his church, which he began. And he is the leader of all those who arise from the dead, so that he is first in everything. Mga kapatid, nabasa natin na ang simbahan pala ay ang katawan ng Panginoong Hesus. Siya ang ulo at ang simbahang tatag niya, of course, alangan naman simbahang tatag ng tao. Siya ang ulo at ang simbahan ay ang kanyang katawan. Mga kapatid, totoo naman kaya ang turo ng mga pastor protestante na hindi naman talaga nakakapagligtas ang relihiyon, o walang relihiyon na nakakapagligtas ng tao. Kung babalikan natin ang definition ng word nga religion, ito ay ang relasyon ng tao at ng Diyos. Pero paano ka naman makakakamit ng relationship sa Diyos kung hindi ka naman pala miyembro ng simbahan na tatag niya? Mga kapatid, gaano nga ba kahalaga na tayo ay kaanib sa simbahang tatag ng Panginoon? Totoo ba na tayo ay kaanib sa kahit na anong simbahan ay okay na basta't naniniwala lamang tayo sa Diyos o naniniwala lamang tayo sa Panginoon? Ang sagot ay hindi. Mga kapatid, ayon naman sa sulat ni San Pablo patungo sa mga taga Efeso, Kapitulo 5, versikulo 23, ito naman ang ating mababasa. For a husband is the head of his wife, and Christ is the head of the church. He is the Savior of his body, the church. Gaya ng ating nabasa, ang Panginoon ang siyang ulo ng simbahan at ang simbahan ay ang kanyang katawan. Paano ka magkakaroon ng relasyon sa Panginoon o sa Diyos kung ikaw naman ay wala sa kanyang katawan na siyang simbahan? Mga kapatid, kaunting logic lamang ang kinakailangan niyan. Ang Panginoon Hesukristo ay nagtatag ng kanyang sariling simbahan. Hindi yung simbahan na tatag lamang ng tao basta't naniniwala lamang sa Panginoon, okay na. Hindi yan pwede, mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon ay nagtatag ng kanyang sariling simbahan. Siya ang ulo nito at ang simbahan ay ang katawan. At siya ang tagapagligtas ng kanyang katawan na siyang simbahan. So, paano mong masasabi na ikaw ay naniniwala sa Diyos pero ikaw ay kaanib naman sa ibang simbahan, yung tatag lamang ng tao? Pero nababasa natin letra por letra sa Biblia na kung saan ang katawan niya ay ang simbahan at ikaw mismo ay naniniwala ka sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Paano ka makakaroon ng relasyon sa Kanya kung wala ka? Hindi ka parte ng Kanyang katawan. At kung parte ka ng Kanyang katawan, ay ililigtas ka niya. Pero mga kapatid, kung ikaw man ay miyembro ngayon ng Santa Iglesia o ng simbahan na tatag ng Panginoon, hindi rin po pwede na ikaw ay pa-relax na lang dyan, pa-chill ka na lang dyan. Dahil, gaya ng katawan, kinakailangan kumilos ang bawat parte nito para magkaroon ng function ang buong katawan. Try to imagine kung ikaw ay parte ng isang katawan
at yun ay katawan ng Panginoon, at tapos hindi ka naman nagpa-function, hindi kaya ikaw ay magiging sanhi ng sakit ng katawan ng Panginoon? Ngayon ang tanong mga kapatid, aling simbahan nga ba ang tatag mismo ng Panginoong Hesus? Sapat ba na ang simbahang kinaaniban mo ay ang pangalan nito na nakamarka sa karatula ay mababasa sa Biblia? Mga kapatid, hindi tayo nakakadinay na napakaraming samot-saring mga sekta na tatag lamang ng mga samot-saring ordinaryong tao ang nagtatag ng kanilang mga relihiyon o churches, na kung saan ang pangalan ng kanilang mga simbahan ay ipinangalan na lamang nila sa alinman na nababasa natin sa banal na Biblia. Isa sa pinaka-popular diyan ay ang born-again churches na bumabase sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 3. Andyan din ang saksi ni Jehovah na bumabase naman sa mababasa natin sa propesiya ni Isaias 43:10. At ang pinaka-popular sa lahat na kung saan napakaraming sekta na tatag ng tao here and outside our country, na kung saan inaangkin naman nila ang sulat ni San Pablo patungo sa mga taga-Roma, Kapitulo 16, versikulo 16. Tanong mga kapatid, kung tunay nga na sila ang tinutukoy sa mababasa natin sa Biblia na siyang pinagkunan nila ng pangalan ng kanilang sekta, ay bakit iba-iba sila? May kanya-kanyang doktrina, may kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang founders, may kanya-kanyang founding dates. Bakit sila iba-iba? Hindi sila iisang simbahan. Ano nga ba talaga ang nakasulat sa banal na Biblia patungkol sa simbahan na tatag ng Panginoong Hesus? Mga kapatid, mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18, at ito ang ating mababasa. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ngayon mga kapatid, igigiit nila nga kasi nga daw tatag ng Panginoong Hesus ang simbahan, kaya dapat lamang na papangalanan itong iglesia ni Kristo o iglesia ng Diyos. Mga kapatid, itinatanggi nga ba talaga ng banal na simbahan, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang pangalan ng Panginoong Hesus? Mga kapatid, kung babasahin natin ang opisyal na turo o doktrina ng banal na simbahan na siyang mababasa natin sa Catechism of the Catholic Church, mababasa natin iyan sa paragraph 811. Ito ang ating mababasa. This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. These four characteristics, inseparably linked with each other, indicate essential features of the Church and her mission. The Church does not possess them of herself. It is Christ who, through the Holy Spirit, makes His Church one, holy, Catholic, and Apostolic, and it is He who calls her to realize each of these qualities. Ipinapalabas kasi nila mga kapatid na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana or the Catholic Church ay lumalabas na tumalikod
sa ating Panginoong Hesukristo dahil kinalimutan na daw kasi natin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Pero nabasa naman natin sa opisyal doktrina o turo ng ating banal na simbahan na ang simbahang ito ang kaisa-isa at bukod tanging iglesia ni Kristo. Kaya hindi nila masasabi ngayon na tayo or kinalimutan natin na tayo ang iglesia ni Kristo. Bagkus pinoprove natin, pinatunayan natin mga kapatid na tayo ang bukod tangi at nag-iisang iglesia ni Kristo. Gaya din ng nabasa natin kanina sa Catechism of the Catholic Church, ang simbahang ito ay may 4 na katangian. Mga kapatid, ang isa sa mga katawagan din ng 4 na katangian na yan ay ang 4 marks of the Church. Itong 4 na markang ito ang nagpapahiwatig o ang nagpapatunay ng kadalisayan or ang pagiging tunay ng simbahan na tatag ng Diyos. Una nito ay ang one or iisa. Mga kapatid, isa lamang po ang simbahan na itinatag ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, iisa lamang at hindi mga simbahan. Mababasa natin iyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18, at ito ang ating mababasa. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Gaya ng ating nabasa mga kapatid, ang simbahan ay itinayo sa imabaw ng isang Pedro. Ano bang ibig sabihin ng Pedro? Si Simon, na dati niyang pangalan ay pinangalan ng Pedro, na ibig sabihin ay bato, napakalaging bato. Ang English niyan ay rock. Ang simbahan ay isang napakalaking bato ang kanyang haligi, which is Peter, the first pope. Mga kapatid, ang simbahan ay iisa. Ang iglesia ay iisa dahil meron tayong iisang Panginoon at iisang pananampalataya. Mababasa natin yan sa sulat ni San Pablo patungo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 5, at ito ang ating mababasa. Tayo ay may isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Ang susunod mga kapatid ay ang holy or banal. Mababasa natin iyan sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang sa 16. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang susunod niyan mga kapatid ay Catholic or Katoliko. Mga kapatid, bakit nga ba Katoliko? Ano nga ba ang ibig sabihin ng word nga Catholic? Kung babasahin naman natin ang definition sa isang dictionary na isang Webster's Dictionary na lumabas noong 1828, ito ang ating mababasa. Catholic, universal or general, as the Catholic Church. Mga kapatid, gaya ng ating nabasa, ang meaning ng Catholic ay universal or pangkalahatan o para sa lahat ng bansa. Bakit nga ba Katoliko? Bakit nga ba universal, Bro Migs?
Dahil mga kapatid, una sa lahat, ang utos ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaniyang simbahan ay maging universal ito, or ang church niya or ang simbahan niya ay magiging universal o para sa lahat ng bansa. Mababasa natin iyan sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 hanggang sa 20. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismoan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Apostoliko or apostolic, ano nga ba talaga ang meaning ng salitang iyan? Iyan ay ang katangian ng simbahan na kung saan tayo lamang ang bukod tanging simbahan na mayroong walang putol na koneksyon from the first century na church, kung saan andoon pa ang Panginoong Hesukristo kasama ng kanyang ina na si Birhen Maria at ang kanyang mga apostoles. Walang putol ang koneksyon ng first century church hanggang sa ngayon na simbahan. Tayo lamang ang mayroong ganyang klaseng koneksyon, kaya tayo ay tinatawag na apostoliko. Ito rin ang katangian ng simbahan na kung saan ang pundasyon ng naturang simbahan o natin ay galing mismo sa mga apostol. Mababasa natin yan sa sulat ni San Pablo patungo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 2, versikulo 20. Tulad ng isang gusali, kayo'y tinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Mga kapatid, bakit nga ba Katoliko? Bakit nga ba tayo tinatawag na Katolikong simbahan? Marami sa ating mga kapatid na protestante or mga sektang tatag lamang ng tao na nagsasabing, ang Katoliko hindi naman talaga yan ang tunay na simbahan kasi nga ang pangalan ng kanilang simbahan hindi naman mababasa sa Biblia, or hindi yan tunay na simbahan kasi nga walang pangalan ni Kristo sa kanilang pangalan ng kanilang simbahan. Una, mga kapatid, gaya ng nasasaad sa Catechism of the Catholic Church na siyang opisyal na nandoon nakalista ang opisyal na turo ng ating simbahan. Ang simbahang ito ang bukod tangi at nag-iisang iglesia ni Kristo. Pero bakit nga ba talaga Katoliko? Wala nga ba talagang mababasang Katoliko sa loob ng banal na Biblia? Ang four marks of the church or ang one, Holy, Catholic, and Apostolic ay hindi lamang four marks of the church or ang apat na marka ng tunay na simbahan. Kung hindi, yan din ay tinatawag na descriptive name ng simbahan. Ano nga ba ang descriptive name? Ang descriptive name ay siyang nagdi-describe sa kabuuan ng simbahan. Ang simbahan ay dinidescribe bilang isang simbahan. Ang simbahan ay dinidescribe bilang banal na simbahan. Ang simbahan ay dinidescribe bilang katolikong simbahan or universal church. Ang simbahan ay dinidescribe bilang apostolikong simbahan dahil nga sa walang humpay at walang putol na apostolic succession ng simbahang ito. Mga kapatid, tinatawag tayong Katoliko dahil una sa lahat, ito naman ay prophesized na or nahulaan na ni Isaias. Mababasa natin iyan sa Isaias
Kapitulo 56, versikulo 7, at ito ang ating mababasa. Dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Ipadagama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog, at ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang simbahan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. The church will be called as house of prayer of all nations. House of prayer ng lahat ng bansa. Universal Church. Catholic Church. Mga kapatid, una sa lahat, hindi natin inihihiwalay ang pangalang Hesukristo sa ating simbahan. Dahil una sa lahat, this is the sole Church of Christ. Or ito ang bukod-tangi at nag-iisang Iglesia ni Kristo. Tinatawag lamang tayo ng Katoliko dahil ito ay universal church. Kahit saang dako ng mundo, mayroong Katolikong simbahan. Mga kapatid, naway mauunawaan natin iyan lahat. Bueno, sa susunod na episodes nitong ating programa, tutunghayan natin or sasagutin natin ang lahat ng mga pambabatiko sa atin ng samot-saring iglesyang tatag ng tao. Naway suportahan natin ang bawat programa ng ating simbahan. Ito na lamang si Bro Migs hanggang sa susunod. Peace.